Bumagsak ang nabubulok na bangkay na may hawak na tungkod. Ang general na necromancer na sumasangga pa rin dito ay tinamaan at tumalsik, hindi alam kung gaano kalayo. Tuluyan itong nawala sa paningin. Namatay ang general na necromancer. Ito ang unang pagkakataon na namatay ang isang general na necromancer mula nang mabuo ang lehiyon ng mga patay. Alam ni Lin Moyu na ang susunod na 25 segundo ang magiging pinakamahirap. Hindi niya minadali si Dongfang Zhao, ginagawa na nito ang lahat ng makakaya. Ang pagmamadali ay magdudulot lamang ng masamang epekto. Bawat isa ay ginagawa ang dapat nilang gawin. Sa sandaling ito, si Lin Moyu ay napakalmado. Nagsimulang kumalat ang lehiyon ng mga patay. Ang mga atake ng kalaban ay pawang pangmalayuan. Kung mananatili silang magkakasama, mas mabilis lamang silang mamamatay. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay nagsimulang tumakbo ng mabilis upang makuha ang atensyon ng kalaban. Mabuti na lamang at mababa ang talino ng kalaban. Nang mamatay at maging nabubulok na bangkay, halos nawala na ang talino nito. Kung isang tunay na eksperto ang kaharap, tiyak na si Lin Moyu ang unang mapapatay. Ang mga eksperto na natutulog ng mahimbing sa mga bundok ay walang tigil na nagigising. Nagsimulang lumitaw sa himpapawid ang isang dambuhalang puno, puno ng mga bulok na sanga. Hindi makilala kung anong uri ng puno ito. Ang katawan ng puno ay tuyot, ang mga sanga at dahon ay bulok. Sa sandaling lumitaw ito, natakot si Lin Moyu dahil lumitaw na ito sa dakilang digmaan na inilarawan ng Diyosa ng buhay. Ito ay isang Diyos. Tinawag ito ng Diyosa ng buhay na Diyos ng puno, isang Diyos na uri halaman, THN Linhi THC-VAT, napakatindi ng lakas buhay, SCSNG, napakahirap patayin. Sa digmaan noon, naghasik ito ng lagim. Kalaunan, malubha itong nasugatan ng isang eksperto mula sa lahi ng tao, ngunit hindi ito namatay. Nakatakas ito mula sa larangan ng digmaan noon, ngunit sa huli ay napatay pa rin ang ipinagbabawal na kakayahan, naging isang nabubulok na bangkay. Ang ipinagbabawal na kakayahan ay tumabon sa buong mundo, walang nilalang sa loob ang nakatakas. Sa sandaling lumitaw ang Diyos ng puno, nakaramdam si Lin Moyu ng panlalamig. Isang pakiramdam ng panganib ang biglang sumulpot. Ito ay mas malakas kaysa sa nabubulok na bangkay na tao na may hawak na tungkod, at hindi lang basta mas malakas ng kaunti. Tumayo ang Diyos ng puno sa gitna ng kawalan. Ang mga sanga ay lumaylay pababa. Ilang dosenang sanga ang agad na naging daan-daan, pagkatapos ay tumagos sa kalawakan, dinaklot ang isang malaking bilang ng mga kalansay. Napakabilis nito, mas mabilis pa kaysa sa mga kalansay, at mas mabilis pa sa reaksyon ni Lin Moyu. Ang mga kalansay na nadakip ay sumabog. Sunod-sunod na namatay ang mga kalansay, walang kalaban-laban. Ang talento na komprehensibong pag-uugnay ay naging palamuti na lamang sa sandaling ito. Kanina pa may kalansay na direktang napatay, na nagpaunawa kay Lin Moyu na ang talento ay hindi makapangyarihan sa lahat. May kakayahan ng kalaban na baliwalain ang kanyang talento. Ang malaking nabubulok na bangkay na puno sa harapan niya, na dating iginagalang bilang isang marangal na Diyos, ay mayroon ding katulad na kakayahan. Hindi alam ni Lin Moyu kung ang kakayahang ito ay talento o iba pa. Hindi sapat ang kanyang kaalaman, hindi niya masuri. Wala pang 2 segundo mula nang lumitaw ang malaking nabubulok na bangkay na puno, mahigit kalahati na ng mga natitirang kalansay ang napatay. Mahigit 1/3 na ng orihinal na lehiyon ng mga patay ang namatay. Ngayon, nasa 1,10,000, pero mukhang typo ito sa original text base sa context na paubos na sila, posibleng 1,000 na lamang ang natitira. Ang 1 minutong oras ay may natitira pang 22 segundo. Hindi alam kung makakatagal pa sila. Habang paunti ng paunti ang bilang ng lehiyon ng mga patay, mas mabilis silang mauubos. Ang lehiyon ng mga patay ay mabilis na nababawasan. Ang oras ay tila napakatagal. Bawat segundong lumilipas, maraming kalansay ang namamatay. Si Dongfang Zhao ay malinaw na nasa huling yugto na. Ang liwanag sa harang ay palakas ng palakas. Magtiis, patuloy na magtiis. 7 segundo, hindi 10 tulad ng nabanggit, 22 hanggang 10 katumbas 12, marahil typo ulit, na lamang ang natitira. Ang lehiyon ng mga patay ay wala ng 400, hindi 4,000, na natitira. Ang bilis ng pagbawas ay lalo pang bumibilis. Nagdilim ang paningin ni Lin Moyu. Ang huling 10 segundo, mula sa 22s, ang pinakamahirap na 10 segundo. Kumislap ang liwanag sa kanyang kamay. Inilabas niya ang setro ng muling pagsilang. Ito ang kanyang huling alas.
Ngayon, may 3 pagkakataon siyang magpakawala ng atake na katumbas ng level 70. Level 70, iyon ay sakop na ng antas Diyos. Maging ito ay isang pseudo-god o isang tunay na antas Diyos, basta umabot sa level 70, tiyak na hindi ito mahina. Sa sandaling inilabas niya ang setro ng muling pagsilang, ang 6 na tuktok ng bundok ay marahas na nayanig. Nakakatakot na mga aura ang tumaas. Patungo sa langit, papalapit sa kanya. Bigla niyang napagtanto na nagawa niya ang isang malaking pagkakamali. Ang mga nabubulok na bangkay dito ay nagpataya noon dahil sa setro ng muling pagsilang. Kahit patay na sila ngayon, ang kanilang matinding paniniwala, obsesyon tungkol sa setro ng muling pagsilang ay hindi nawala. Ang paglabas niya ng setro ng muling pagsilang ay tiyak na aakit ng mga atake. Ngunit kung hindi niya ito gagamitin, mamamatay din siya. Ang dambuhalang bulok na puno sa langit ay nakatuon na kay Lin Moyu. Lahat ng tuyong sanga nito ay tumudla na parang kidlat. Agad na naramdaman ni Lin Moyu ang banta ng kamatayan. Kitang-kita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang setro ng muling pagsilang, itinutok sa dambuhalang bulok na puno. Bigla, isang itim na liwanag ang kumislap sa kanyang harapan. Lahat ng tuyong sanga ay nawasak. Isang itim na anino ang lumitaw sa harapan ni Lin Moyu. Nakasuot ito ng baluti, may hawak na isang espada. Ito ay baluti ng lahi ng tao at espada ng lahi ng tao. Ang baluting ito ay matagal nang hindi napapakintab, ang espada ay matalim pa rin. Walang duda, ang dalawang kagamitang ito ay parehong nasa antas maalamat. At ang may-ari nito, isang ekspertong antas Diyos na tao. Yumuko ito at tumingin kay Lin Moyu, pagkatapos ay tumingin sa setro ng muling pagsilang, ang mga mata nito ay nagliliyab na pula. Hawak ni Lin Moyu ang setro ng muling pagsilang ngunit hindi niya ito ginamit, activate. Alam ni Lin Moyu na kahit gamitin pa niya ito, wala rin itong epekto. Ang taong ito ay napakalakas, sobrang lakas na mahirap isipin. Pagkatapos, tumalikod ito, humarap sa dambuhalang bulok na puno, nakatalikod kay Lin Moyu. Itinaas nito ang mahabang espada, agad na sumugod paitaas, nakikipaglaban sa dambuhalang bulok na puno. Maraming tuyong sanga ang nawasak. Sa sandaling ito, natigilan si Lin Moyu. Si siya, pinoprotektahan ako? Hindi ako ang pinoprotektahan, kundi ang lahi ng tao. Ang katawan niya ay bulok na, malinaw na patay na. Ngunit ang huling matinding paniniwala ay nanatili, protektahan ang lahi ng tao. Namangha si Lin Moyu. Anong uri ng kaisipan ito? Matapos siyang mamatay at maging nabubulok na bangkay, hindi pa rin ito nawala. Ang kaisipan ay naging matinding paniniwala. Isa pang malakas na nilalang ang lumitaw. Ang dakilang digmaan noon ay nag-iwan dito ng hindi mabilang na mga antas Diyos. Paglitaw nila, agad silang tumutok sa setro ng muling pagsilang sa kamay ni Lin Moyu. Bawat isa ay napakalakas, hindi kayang labanan ni Lin Moyu. Ngunit pagkatapos, isa pang ekspertong antas Diyos na tao ang lumitaw sa harapan ni Lin Moyu, hinaharang ang mga atake para sa kanya. Ang ganitong pangyayari ay sunod-sunod na naganap. Sunod-sunod na lumitaw ang mga ekspertong antas Diyos na tao, paulit-ulit na inililigtas si Lin Moyu mula sa bingit ng kamatayan. Ang puso ni Lin Moyu ay nayanig ng husto. Anong uri ng kaisipan ito na hindi kayang burahin ng panahon, lumalampas sa buhay at kamatayan, lumalampas maging sa oras, nakatanim ng malalim sa mga buto, tumatagos sa bawat pulgada ng balat at laman sa katawan. Isang malalim na paggalang ang sumibol sa puso ni Lin Moyu. Okay na. Umalingaw sa tainga niya ang boses ni Dong Fangjiao. Ang harang ay tila walang pinagbago, ngunit nang hawakan ito ni Lin Moyu, nalaman niyang iba na ito. Madaling tumagos ang kanyang kamay. Sa huli, muli niyang tiningnan ang mga ekspertong antas Diyos na tao na nakikipaglaban. Kung sa hinaharap ay magagawa ko, bubuhayin ko kayong muli. Hindi alam ni Lin Moyu kung magkakaroon siya ng pagkakataon, kung magagawa niya ito, ngunit sa sandaling ito, gusto niya talagang tuparin ang handgerang ito. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa harang. Nang umalis si Lin Moyu, nawala ang aura ng setro ng muling pagsilang. Nawala rin ang aura ng tagalabas. Agad na huminto ang dakilang digmaan. Ang mga ekspertong antas Diyos na tao ay sabay-sabay na lumipad pabalik sa isa sa mga tuktok ng bundok, wala nang anumang ingay. Ang ibang mga nabubulok na bangkay ay bumalik din sa kanilang mga lugar. Ang mundo ng pagkabulok ay bumalik muli sa katahimikan nito. Muling bumalat ang kadiliman sa buong mundo. Sa sumunod na segundo, ang lehiyon ng mga patay na iniwan ni Lin Moyu sa labas ay nawasak, ganap na naglaho.
Sa likod ng harang ay isang lihim na lupain, hindi malaki ang lihim na lupain, wala pang 100 metro ang radius. Sa gitna ng lihim na lupain ay may isang pormasayo ng teleportasyon, tiningnan ni Lin Moyu ang lihim na lupain. Maraming mga pormasayo na hindi malapitan sa loob nito. Kung dati, hindi niya talaga maiintindihan ang mga pormasayon. Ngunit ngayon, may karanasan na siya bilang isang dalubhasa sa pormasayon, kaya't may kaunti siyang naiintindihan. Ang mga pormasyong ito ay konektado sa harang sa labas, at konektado rin sa isang mas nakakatakot na selyo. Ayon sa sinabi ni Dongfang Zhao, ang selyong ito ang bumabalot sa mundo ng pagkabulok. Ang lahi ng tao noon ay nagbayad ng napakalaking halaga para selyuhan ang mundo ng pagkabulok. Napakabuti. Makakauwi na tayo kapag dumaan tayo sa pormasayo ng teleportasyon. Sinuri ni Dongfang Zhao ang pormasayo ng teleportasyon. May simbolo ng angka ng Dongfang dito. Alam ni Dongfang Zhao kung paano ito paganahin. Sabi ni Lin Moyu, huwag magmadali. Magpahinga muna tayo dito. Hindi naintindihan ni Dongfang Zhao. Malinaw na makakabalik na sila, bakit kailangan pang magpahinga? Pagkatapos, agad niyang naunawaan. Isa-isang ipinatawag ni Lin Moyu ang mga kalansay. Ang labanan kanina, sa loob lamang ng 1 minuto, ang leiyo ng mga patay ay halos naubos. Ang mga kalansay na nabuhay ay halos lahat nahawaan ng laso ng pagkabulok. Sa huli, ang mga kalansay na buo pa ay wala pang 200, hindi 2022. 3 general na necromancer ang namatay. Ang kabuoang pagkawala ay maituturing na pinakamababa sa mga ganitong laban, ngunit walang kalansay. Ang mga general na necromancer ay naging mga simpleng commander lamang, walang silbi. Ngayon ay makakabalik na sila. Dahil sa pagiging maingat ni Lin Moyu, bago mag-teleport, kailangang mapunan ang buong leiyo ng mga patay. Sakaling magkaproblema habang nagte-teleport, kahit papaano ay may paraan silang lumaban. Nag-isip sandali si Dongfang Zhao at agad na naunawaan ang iniisip ni Lin Moyu, kaya't tahimik siyang umupo sa isang tabi. Ang mga kalansay ay ipinatawag sa bilis na 1 kon bawat segundo. Si Lin Moyu ay hindi tumigil kahit isang sandali. Bawat oras ay makakapagpatawag siya ng 3,600 kon. Kailangan ng hindi bababa sa 4 na oras upang mapunan ang lahat. Nagmasid sandali si Dongfang Zhao at unti-unting napansin na mayroong mali. Ang kanyang kakayahan, hindi ba ito gumagastos ng lakas ng kaisipan? Malinaw na nararamdaman ko ang malakas na pagbabago sa lakas ng kaisipan. Bawat kalansay ay nangangailangan ng maraming lakas ng kaisipan, ngunit bakit parang wala siyang ginagastos na lakas ng kaisipan? Gaano kalakas ang kanyang katangian sa kaisipan? Labis na nagulat si Dongfang Zhao. Palagi niyang iniisip na napakalakas ng lakas sa pakikipaglaban ni Lin Moyu, ngunit hindi niya pinansin ang lakas ng kaisipan nito. Sa mundo ng pagkabulok, araw-araw silang nakikipaglaban sa mga nabubulok na bangkay para mabuhay, hindi naisip ang ibang bagay. Ngayong ligtas na sila, saka lamang talaga nakapag-relax, may panahon ng mapansin ang ibang bagay. Ang tahimik na pagpapatawag ni Lin Moyu ng mga kalansay ay talagang nagpagulat kay Dongfang Zhao. Napagtanto ni Dongfang Zhao ang isang bagay, kung hindi makakatagpo ng kakaibang malalakas na kalaban, ang leiyo ng mga patay ni Lin Moyu ay malamang na hindi matatalo. Lalo na kapag nasa larangan ng digmaan, ang leiyo ng mga patay ay malamang na kayang talunin ang hukbo ng mga demonyo na kaparehong antas. Ang pinakamahalaga, ang leiyo ng mga patay ay hindi namamatay. Kapag namatay, maaaring mapunan anumang oras. At kapag mas mataas na ang level ni Lin Moyu, ang bilang ng leiyo ng mga patay ay magiging mas nakakagulat pa, at mas magiging malakas ang mga kalansay. Sa panahong iyon, si Lin Moyu lamang ay kayang harapin ang hukbo ng isang angkan. Kung mayroon din akong ganyang hukbo, nanginginig ang buong katawan ni Dongfang Zhao. Bigla siyang natauhan. Alam niyang nag-iisip siya ng sobra, imposible itong mangyari. Ngunit hindi niya mapigil ang mag-isip ng malayo. Kung maaari ko siyang pakasalan. Naalala niya ang itsura ni Lin Moyu kapag pumapatay ng nabubulok na bangkay. Isang pangingilabot ang gumapang sa kanya. Napagtanto niya na ang isang taong tulad ni Lin Moyu, na mapagpas siya at walang awa, ay tiyak na hindi mo makokontrol. Kaysa maging asawa, pag-aari niya, mas mabuting maging kaibigan niya. Sa pag-iisip nito, mas gaman ang pakiramdam ng buong katawan ni Dongfang Zhao. Palihim na sumulyap si Lin Moyu kay Dongfang Zhao. Ang mga mata ng babaeng ito kanina ay tila may problema, ngunit ngayon ay mukhang normal na ulit. Hindi na niya pinansin ang ibang bagay, nagpatuloy sa pagpapatawag ng mga kalansay.
Kapag hindi puno ang Leiyo ng mga patay, hindi siya nakakaramdam ng seguridad. Sa wakas, pagkatapos ng 4 na oras, ang nawalang Leiyo ng mga patay ay napunan na. Hindi kasama ang kanyang reserbang espasyo sa pagpapatawag, ang 22 pangkat ng Leiyo ng mga patay sa ilalim ng pamumuno ng general na Necromancer, na may kabuoang 14,520 kalansay, ay napunan ng buo. Huminga ng malalim si Lin Moyu. Sige, uwi na tayo. Tumango si Dong Fangjiao, agad na pumasok sa pormasayo ng teleportasyon, at naglagay ng sunod-sunod na mga selyo. Habang pinapagana ni Dong Fangjiao ang pormasayo ng teleportasyon, ang pormasyong pandepensa sa labas ng palasyo ng imperyo, sa mundo ng mga tao, ay biglang nagliwanag ng husto. Ang espiritual na pormasayon ay lumitaw, at kasabay nito, ang mga mensahe ay naipadala. Ang 3 ekspertong antas Diyos sa pamilya ng hari, sina Dongfang Dick, Dongfang LC, at Dongfang Qian, ay sabay-sabay na nakatanggap ng balita, mayroong babalik mula sa mundo ng pagkabulok sa pamamagitan ng pormasayo ng teleportasyon. Nagulat ang 3 at sabay-sabay na sumugod patungo sa pormasayon. Nakatanggap din ng balita si Meng Anwen. Sa sumunod na segundo, lumitaw na siya sa harap ng espiritual na pormasayon. Nakapunta na siya rito dati, palihim siyang nag-iwan ng mga koordinasyon ng teleportasyon dito. Kapag naisip niya, makakapunta siya anumang oras. Pagdating ng 3 ni na Dongfang Dick, agad nilang nakita si Meng Anwen na naroon na. Yumukod si Dongfang Dick, ang unang nagbigay galang kay Meng Anwen. Sina Dongfang LC at Dongfang Qian ay kusa ring bumati kay Meng Anwen. Bagaman sinasabing pantay ang katayuan ng mga ekspertong antas Diyos, ang lakas ni Meng Anwen ay nagtulak sa kanila na magbigay galang. Bahagya lamang tumango si Meng Anwen, hindi sila pinansin, bagkus ay nagtanong sa espiritual na pormasayon, sino ang nagte-teleport papunta. Sumagot ang espiritual na pormasayon, isang lalaki, isang babae, 2 tao. Pagkasabi nito, isang larawan ang lumitaw sa harapan nito. Nasa larawan ng 2, sina Lin Moyu at Dong Fangjiao. Hindi napigilan ni Meng Anwen ang mapabuntong hininga sa ginhawa. Mabuti naman at walang nangyari kay Lin Moyu.